Sabi ni Miss Pamela Natalie Yanson, what do you think about F2F? Dahil daw it's gratitude and a way to help someone who followed you. It's not naman daw utang na loob. Well, yeah, I agree. That's actually the thinking or mindset ng mga nag-follow to follow. To be honest, naikwento ko rin to kay ano. Ito nga yung example ko yung kay Fit Miss Uwika. Diba? Bibigyan ko ng example follow to follow. Si Fit Miss Uwika, monetize na siya sa FB. And she's very thankful sa dami ng sumusuporta sa kanya. And then may mga followers na napacheck naman ang channel ko, silipin mo naman yung channel ko. And out of gratitude, wala siyang hinihingi ng kapalit. Monetize na siya Lagi nag-i-engage sa kanya, lagi nagaganto. So out of gratitude, sinecheck niya yung mga pages hanggang sa nag-i-engage siya on every video. And then napansin niya na ubos na yung oras niya. At the same time, hindi naman talaga siya interesado sa mga video, pero pinanonood niya out of gratitude. Wala namang pilitan. Kasi tayo mga Pilipino, lubos na matulungin. Ang problema kasi, Miss Pamela, akala natin nakakatulong tayo. Yun yung problema. Yung akala mo nakakatulong ka. Yan yung problema ng mga nagpapaangat program. Akala nila tumutulong sila. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Na I give them the benefit of the doubt. Baka kasi hindi lang nila alam. Akala mo kasi pag binibigyan mo ng followers at tinutulungan mo monetize ang isang page, tumutulong ka. Di ba? Uy, natulungan ko si ganito mapamonetize, monetize na siya. Nakatulong ka, ang sarap ng pakaramdam mo. But ask yourself, ano yung purpose nung tinulungan mo kung bakit siya nag-creator? Gusto niyang kumita, right? Kaya mo nga sa tinulungan ma-monetize. Kasi gusto niyang kumita. Now, alam mo ba na dahil sa ginawa mo, number 1, mabagal ang growth niya. Bakit? Kasi yung video niya nare-recommend sa maling tao. Again, meron tayong tinatawag na algorithm. Dahil nag-i-engage ka out of gratitude, nalalaman ni algorithm o nakikita ni algorithm na ito, si Miss Pamela Yanson na mahilig sa cooking, nag-engage sa video ng isang basketball content. So sabi ni algorithm, uy, may isang Pamela Yanson na nanonood ng cooking, nanonood ng basketball content nitong si ganito. Okay, sige. Hanap ako ng 10 tao na kaparehas ni Miss Pamela Yanson ng behavior. Ay nanonood ka ng cooking. I-recommend yung basketball. Palagay mo panonoodin? Hindi. Right? Baka malalampasan lang or mapanood ng konti, aalisan na. Correct? Now, since pangit yung performance dahil sa maling tao na offer yung video, ang iniisip ni algorithm, ni AI, self-learning algorithm, based sa performance, based sa kung paano mag-respond yung viewers, iisipin niya, ay yung video na basketball pangit. Nire-recommend ko walang nanonood walang nag-i-engage, walang nagko-comment. So pangit. Ay, ang ganda ng video. Basketball, ang ganda na pagkaka-edit, pinaghirapan, pinag-isipan. Ang ganda ng video, ang ganda ng editing, lahat maganda. Pero pinainong offer sa mga nagluluto. Panonoorin ba yan? Hindi, di ba? Same thing. Akala mo nakatulong ka, out of gratitude, pinanood mo yung video niya, nag-comment ka pa, sinare mo pa. Pero hindi mo alam, sinisira mo yung analytics niya. Sinisira mo yung insights niya. Kasi pinipeke mo yung performance, pinipeke mo yung panonood. Kaya nare-recommend sa maling tao yung video. Kapag na-monetize na yan, yung mga ads nare-recommend rin sa maling tao. Kaya walang bumibili. Kaya lumiliit ang kita, kumukonti ang kita, kumukonti ang benta. Hanggang sa lumiliit ang kita sa monetization. Akala natin nakakatulong tayo. Again, di ba? Diyan babalik yung teach them how to fish. Don't just give them fish. Kaya nga magkakaroon ako ng live streaming sa mga susunod na araw, yung pros and cons ng pagsali sa mga groups and teams. I-discuss natin yan. Alright? Pero, yun yung POV ko doon, Miss Pamela. Yun yung lagi ko nilalaban. Again, maling ideya kasi yun Akala nila tama. Akala nila nakakatulong sila. I am giving them the benefit of the doubt. They are being promoted, but they're not really helping. Kaya nga hindi ako basta namumuna. Nag-o-offer ako ng solusyon. Instead na follow to follow, makipag-network ka. Ibig sabihin, pipiliin mo lang yung mga taong na network mo. Yung matutulungan ka at makakatulong ka. Hindi lahat. Kasi hindi lahat naman yan makakatulungan. Tutulungan mo, tutulungan ka Wala kayong, wala kayong, yung parehas na interest, wala kayong parehas na wala kayong common grounds, kumbaga. So, hindi ka nakakatulong dun. Kaya nga lagi siya nasabi, sige lang, mag-promote kayo sa mga live streaming, okay lang makipag-network. Hindi naman sinabi na, di ba, wag lang kayo mag-spam kasi with respect naman sa host. Dito, hindi mo kailangan sabihin kay Manong B, payakap naman sa mga, hindi.
Ang gusto ko, i-promote mo yung content mo. Oy, yung mga mahilig dyan sa basketball, ang content ko po is basketball. Bakit mo dapat sabihin kung ano yung content mo? Para ang pupunta sa page mo, sa channel mo, is yung mahilig sa basketball. Napipili mo yung magna-network sa'yo, hindi yung kung sino-sino na lang. Yun yung sinasabi kong, do not settle for less. Huwag lang basta magka-followers, huwag lang basta magka-views. Kasi pag gumagawa ka ng video, mayroon nga pinaglalaanan. So kung mag-settle na basta meron lang manood. Kahit hindi naman siya yung pinagpapanood mo ng video. Huwag kang mag-settle na basta kang magkaroon ng followers. Eh hindi naman sila yung gusto mo maging followers. Right? Kami ni Fit mo si Wika, do you think we are happy kapag yung video niya na exercise videos na ang aming target audience ay mommies na gustong pumayat, ay pinanonood ng mga manyakis? Kasi sexy si ano eh, Fit mo si Wika eh. Matutuwa ba kami na pinanonood ng maraming manyakis yung video niya? Just because of the ads? No. Because our goal is to help mommies na magpapayat. Kung pinanonood ng mga manyakol yan, hindi kami magiging masaya kahit marami ang views. Yun yung maling konsepto, yung views, followers. Aanhin mo yan. Kung wala ka na impart na knowledge, wala ka na touch na lives, wala ka na improve na buhay. Tamang sistema. Content creator ka. Mag-provide ka ng value sa yung targeted audience. Huwag kang maging masaya na marami kang views kung wala naman naka-appreciate ng video mo. Yun yung sinasabi ko, di ba? Oh, ang daming views. Ano nakalagay sa comment? Hashtag. Alam nyo na. Sasaya ka ba? Makikita ng mga kaibigan mo, yung daming views ng video mo, creator ka na. Tapos titignan, kita yung cooking ng video mo. Tingnan ko nga kung ano yung mga nagustuhan ba yung content mo. Hashtag, padikit po. Count me in. Payaka po, done na po, pabalik na lang. Pasipa po. Paano ka magiging proud sa content mo? Think about it. Masaya ka na pinromote ka ng isang creator. Tapos ang mga nag-follow sa'yo, walang hilig sa content mo. Kaya nga nananawagan ako sa mga creator, di ba? Nakita niyo ba yung content ko? Sana po ganito mag-promote. Wala namang problema mag-promote eh. Ako man nagpo-promote din ako eh. I-promote niyo yung content. Kasi yung pag binibigyan niyo siya ng followers sa pagpo-promote, hindi kayo nakakatulong kung maling followers ang ibibigay nyo. Sinisira nyo yung analytics. Kayo ang dahilan kung ba't hindi sila nag-grow. Nagiging dependent, binibigyan nyo ng maling audience, nare-recommend, sinisira nyo yung analytics, bumabagal yung growth. Akala lang nila nag-grow sila kasi dumadaming followers nila. Pero hindi. Out of gratitude. Pero hindi ka nakakatulong. Diba? May tamang pagtulong. Kahit sa gobyerno, alam natin yan. Diba? Yung pamimigay ng limos, ganyan. May tamang pagtulong. Kaya nga may naninitad sa poverty porn. Yung poverty porn, diba? At least tumutulong, charity. Pero nagiging dependent ng mga tinutulungan mo. Video mo, pinagkakakitaan mo lang. Again, diba? Isip natin. Pare-parehas lang yan. Tayo lang talaga mga Pilipino, lubhang mabait. Lubhang mapagpatawad sa mga nagkakamali. Kahit na di ba, akala mo tinulungan ko pero wala palang pinuntahan. Ang daming monetize pages ngayon. Kumikita ba? Natulungan ako niyo ma-monetize, pero ang tanong, na-monetize ka, kumikita ka ba? Ano ba yung goal mo dito? Ma-monetize o kumita? Right? Think about it. Para saan ka bumabangon? Di ba? Hindi. Doon kasama sa malalim na goal. Andito ako kasi gusto kong kumita. Ang motivation mo, pera. Walang problema dun. But again, like any other business, if you want to earn more, you have to serve more. Pero hindi tinuturo sa inyo na dapat ka mag-serve para kumita ka. Ang tinuturo sa inyo, parami ka ng followers, parami ka ng views. Hindi sinabi, paano daming views? Engage to engage. Right? Tulungan lang. Walang lokohan. Right?